Paano kung ang taong pinakamamahal mo ay bigla na lang nawala? Walang paalam, walang bangkay, at walang kasiguraduhan kung buhay pa ba o wala na. Hihintayin mo pa rin ba siya kahit lumipas ang 70 taon? O pipiliin mong kalimutan na lamang ang lahat? Ito ang hindi ka panipaniwalang tunay na kwento ni na Peggy at Billie Harris. Isang pag-ibig na sinubok hindi lamang ng panahon, kundi pati na rin ng digmaan. Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang kwento. Taong 1920s, sa tahimik na bayan ng Vernon, Texas, lumaki ang isang dalagang ang pangalan ay Peggy Seal. Maganda siya, matalino, at higit sa lahat, matapang. Sa panahong karamihan sa mga babae ay inaasahang manatili lamang sa bahay. Iba ang pangarap ni Peggy. Hindi siya natakot pasukin ang trabaho na halos puro lalaki lamang ang gumagawa. Nang magkaroon ng pagkakataong makapagtrabaho sa Oklahoma Air Force Base, agad niya itong sinubukan. Hindi naging madali ang lahat. Marami ang nagtataka kung bakit may isang babaeng gustong maging mekaniko. Sigurado ka ba? Mabigat ang trabahong yan. Tanong ng isa sa mga veteranong mekaniko habang nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Ngumiti lang si Peggy. Hindi naman po lakas lang ang kailangan dito. Kailangan din ng tiyaga at utak. Nagkatinginan ang mga lalaki. May ilan pang napailing. Pero makalipas lamang ang ilang linggo, isa-isa silang napahanga. Napakahusay ni Peggy sa kanyang trabaho. Hindi siya nagpapahuli kahit kanino. Kalaunan, siya na ang naging nag-iisang babaeng electric instrument mechanic sa buong base. Hindi siya nagtrabaho para patunayan ang sarili sa iba. Ginawa niya yon dahil mahal niya ang kanyang bansa at gusto niyang maging kapaki-pakinabang. Isang hapon, habang abala si Peggy sa Production Control Office, nilapitan siya ng Assistant Supervisor ng Propeller Department. Isang mabait na lalaki na madalas niyang katrabaho. Peggy! Apo sir? May pabor sana ako. Napangiti si Peggy. Ano po yun? May anak akong nasa military training. Student pilot siya. Tumango si Peggy. Magandang binata siya. Napatawa siya. Tatay ka nga talaga. Ngumiti rin ang matanda. Gusto sana kitang ipakilala sa kanya. Biglang natigilan si Peggy. Paano po? Pwede ba kayong magsulatan? Napailing siya kaagad. Pasensya na po sir. Bakit naman? Hindi po ako nagsusulat sa lalaking hindi ko pa nakikilala. Hindi naman nasaktan ang matanda. Sa halip ay lalo itong natuwa. Diyan ka naiiba, Peggy. Lumipas ang ilang araw. Akala ni Peggy ay doon na matatapos ang usapan. Pero isang umaga, may iniabot ang postman. Miss Peggy? Apo? May sulat po kayo. Nagtaka siya. Wala naman po akong inaasahang liham. Pagbukas niya ng sobre, isang simpleng sulat ang bumungad. Hello Peggy, ako si Billie Harris. Marami na akong narinig tungkol sa'yo mula kay Dad. Sabi niya ikaw raw ang pinakamatapang na babaeng nakilala niya. Hindi ko alam kung papayag kang maging kaibigan ko pero susubukan ko pa rin. Napangiti si Peggy. Hindi siya sumagot. Hindi agad. Pero makalipas ang ilang araw, may panibagong sulat na naman. At pagkatapos nun, isa pa. Hanggang sa halos linggo-linggo ay may natatanggap na siyang liham mula kay Billie. Hindi yon mga matatamis na salita. Hindi rin pambobola. Sa halip, pinag-uusapan nila ang buhay, mga pangarap, takot, pamilya, at ang pagmamahal nila sa bansang kanilang pinaglilingkuran. Unti-unting napansin ni Peggy na inaabangan na niya ang bawat pagdating ng kartero. May sulat ba ulit? Tanong niya minsan. Ngumiti ang matandang postman. Parang may espesyal na tao na yata, Miss Peggy. Namula naman siya. Hindi po ganon. Pero kahit itinatanggi niya, alam niyang may kakaiba na siyang nararamdaman. Samantala, si Billie naman ay lalo ring nahulog ang loob sa dalagang hindi pa niya nakikita. Hindi niya alam ang eksaktong itsura nito. Hindi niya alam kung paano ito ngumiti o kung paano ito tumawa.
pero sapat na ang mga salitang nababasa niya upang unti-unti niyang makilala ang tunay na pagkatao ni Peggy. Minsan ay sinabi niya sa isa niyang kasamahan sa training, "Alam mo, ano, pakiramdam ko natagpuan ko ng babaeng gusto kong pakasalan." Napahalakhak ang kasama niya. "Baliw ka ba? Di mo pa nga nakikita?" Ngumiti lang si Billy. "Hindi lahat ng pag-ibig nagsisimula sa unang tingin. Kung minsan, nagsisimula muna sa puso." Lumipas ang ilang buwan, dumating ang araw na pinakahihintay nilang dalawa. Nagkaroon ng leave si Billy mula sa military. Habang abala si Peggy sa kanyang trabaho sa base, may isang eroplanong dahan-dahang lumapag. Isa-isa nang bumaba ang mga piloto. Wala siyang pakialam, patuloy lang siya sa ginagawa. Hanggang sa may isang boses na tumawag. "Peggy!" Dahan-dahan siyang lumingon. Sa harap niya ay ang isang matangkad, maayos manamit at nakangiting binata. Nakatitig ito sa kanya na para bang matagal na siyang kilala. Sandaling natahimik ang paligid. Parang tumigil ang oras. Lumapit ang binata. Iniabot ang kamay. "Ako si Billy Harris." Hindi agad nakapagsalita si Peggy. Titig na titig lang siya sa mukha nito. Pagkatapos ay napangiti. "Sa wakas, nakilala rin kita." Hindi nila namalayan, ilang minuto na pala silang magkausap. Para bang matagal na silang magkasama. Para bang walang ilang. Para bang matagal nang magkakilala. Mula noon, mas lalo pang tumibay ang kanilang relasyon. Mas dumalas ang kanilang pagkikita tuwing may pagkakataon. At mas lumalim ang kanilang pagmamahalan. Hindi marangya ang kanilang mga date. Minsan ay simpleng paglalakad lamang. Minsan ay sabay na kumakain ng murang pagkain. At kung minsan naman, tahimik lang silang nakaupo habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. "Peggy, hindi man ako mayaman." "Alam ko. Wala rin akong may pagmamalaking ari-arian." "Alam ko rin. Pero may isang bagay akong maipapangako." Napatingin si Peggy sa kanya. "Ano yon?" "Habang nabubuhay ako, ikaw lang ang mamahalin ko." Napaluha si Peggy. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Billy. "At ako rin." Hindi nagtagal, lumuhod si Billy. May hawak na maliit na kahon. "Peggy Seal, hindi man perpekto ang buhay na may bibigay ko. Pero pwede bang habang buhay kitang makasama?" Hindi na kailangan pang mag-isip ni Peggy. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Tumulo ang kanyang mga luha habang nakangiti. Oo, Billy. Noong September 22, 1943, tuluyan ang naging mag-asawa sina Peggy at Billy. Napakasimple ng kanilang kasal. Wala silang malaking handaan. Wala ring mamahaling alahas. Sa katunayan, dahil sa sobrang hirap ng kanilang buhay, wala silang perang pambili ng wedding ring. Kaya ang ginamit ni Peggy ay ang lumang singsing niya noong high school. Hindi yun gawa sa mamahaling ginto. Pero para sa kanilang dalawa, mas mahalaga ang pangakong kanilang binitiwan kaysa anumang mamahaling alahas. Habang magkahawak kamay silang lumalabas ng simbahan, bumulong si Billy. "Balang araw, ipapagawa rin kita ng totoong singsing." Ngumiti si Peggy. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng asawa. "Hindi singsing ang kailangan ko. Kau lang, sapat na." Ngunit hindi nila alam na ang masasayang sandaling yon ay tataga lamang ng 6 na linggo. 6 na linggo, iyon lamang ang itinagal ng buhay mag-asawa ni na Peggy at Billy Harris. 6 na linggo ng masasayang umaga, ng sabay na pangangarap, ng pagmamahala na para bang habang buhay na nilang makakasama ang isa't isa. Ngunit sa panahong yon, unti-unti ring nilalamon ng digmaan ang iba't ibang bahagi ng mundo. At alam nilang darating ang araw na kakatok ito sa kanilang pintuan. Isang umaga, tahimik na nag-aalmusal ang mag-asawa. Napansin ni Peggy na tila malalim ang iniisip ng kanyang mister. "Billy? May problema ba?" Hindi agad sumagot ang asawa niya. Sa halip ay may inilapag siyang sobre sa ibabaw ng mesa. Unti-unting nanlamig ang pakiramdam ni Peggy. Alam niya ang sobre na yon. May tatak yon ng hukbong militar. "Billy," mahina siyang tumango. "Dumating na." Parang biglang bumigat ang buong paligid. Dahan-dahang binuksan ni Peggy ang liham.
Habang binabasa niya ito, unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Natapos na ang pagsasanay ni Billy bilang piloto ng US Army Air Corps. Dahil sa husay niya, naitalaga siyang second lieutenant. Ngunit kasabay ng promotion ay ang utos na magtungo siya sa Europa upang lumaban sa ikalawang digmaang pandaigdig. Tahimik na yumuko si Peggy. Ganito pala kabilis, mahina niyang sambit. Lumapit si Billy, yumakap siya sa asawa. Peggy, hindi ko ginusto to. Alam ko, hindi kita iiwan kung may pagpipilian lang ako. Mas lalo pang umiyak si Peggy. Hindi ako galit, natatakot lang ako. Hinaplos ni Billy ang kanyang buhok. Babalik ako, ipinapangako ko. Napapikit si Peggy. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kaba ang bumabalot sa kanyang dibdib. Parang may bumubulong sa kanyang puso na may mangyayaring hindi maganda. Makalipas ang ilang araw, dinala ang mga sundalo sa isang malaking hotel kasama ang kani-kanilang mga asawa. Isa-isang binigyan ng briefing ang lahat. Isang opisyal ang tumayo sa harapan. Makinig po kayong mabuti. Tatayo kayo bilang mga asawa ng mga sundalong ipapadala sa ibang bansa. Walang sino man ang maaaring magsabi kung saan sila pupunta, kahit sa inyong mga pamilya. Nagkatinginan ang mga babae. May ilan ang umiiyak. Nagpatuloy ang opisyal. Kapag nakalis na ang inyong mga asawa, hindi nyo maaaring ipalam kahit kanino na umalis sila ng Estados Unidos hanggat wala kaming kumpirmasyong ligtas na silang nakarating. Tahimik na napayakap si Peggy kay Billy. Unti-unti na niyang tinatanggap ang katotohanan. Hindi na ito simpleng pag-alis para sa trabaho. Digmaan na ito at walang nakatitiyak kung sino ang makakabalik. Araw ng pamamaalam. Maaga pa lang ay puno na ng mga sundalong naghahanda sa pag-alis ang kampo. Isa-isang nagbubuhat ng kanilang mga gamit. May mga batang umiiyak, may mga asawang ayaw bumitaw, at may mga lalaking pilit na nagpapakatatag kahit alam nila na maaaring ito na ang huling yakap. Mahigpit na magkahawak sina Peggy at Billy. Billy, kapag nakabalik ka, ngumiti siya. Anong una nating gagawin? Napaisip sandali ang lalaki. Pagkatapos ay ngumiti rin. Bibili tayo ng totoong wedding ring. Napaluha si Peggy. Tapos, magtatayo tayo ng maliit na bahay. May hardin at magkakaroon tayo ng mga anak. Tahimik na nakinig si Peggy. Parang gusto niyang huminto ang oras. Billy? Huwag kang magpapakabayani. Napangiti ang lalaki. Hindi ko may papangako yan. Pero ang may papangako kong gagawin ko ang lahat para makauwi. Mahigpit silang nagyakapan. Walang gustong bumitaw. Hanggang sa... Lieutenant Harris! Napalingon si Billy. Time to move! Huminga siya ng malalim. Tumingin muli kay Peggy. I love you. I love you too. At yun ang huling pagkakataon na nakita ni Peggy ng personal ang kanyang asawa. Lumipas ang mga linggo, unti-unti nang dumarating ang mga sulat ni Billy mula sa Europa. Bawat liham ay parang nagbibigay buhay kay Peggy. Mahal kong Peggy, huwag kang mag-alala sa akin, maayos ako rito. Kapag natapos ang digmaang to, uuwi ako ng buo sa'yo. Paulit-ulit yung binabasa ni Peggy. Minsan ay 10 beses sa isang araw. Kapag namimiss niya ang asawa, binubuksan niya ang kahon kung saan nakatago ang lahat ng sulat. Parang naririnig niya ang boses ni Billy sa bawat salitang nababasa niya. Ngunit isang araw, may kumatok sa kanilang bahay. Pagbukas ni Peggy ng pinto, 2 sundalo ang nakatayo at may hawak silang telegrama. Biglang kumabog ang dibdib niya. Nanginginig niyang tinanggap ang papel. Pagbukas niya, parang gumuho ang kanyang mundo. Lieutenant Billy Harris is reported missing. Nanlambot na ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig. Hindi maaari. Paulit-ulit niyang binasa ang telegrama. Hanggang sa mayroon siyang napansin. May petsang nakalagay sa ulat. Mas nauna kaysa sa mga liham na natanggap niya mula kay Billy. Sandali, imposible to. Tumakbo siya papunta sa mesa. Isa-isang inilabas ang mga sulat. Tiningnan ang mga petsa. At tama siya.
May mga liham si Billy na isinulat pagkatapos ng petsang nakasaad sa telegrama. Paano nangyari to? Bakit may sulat pa siya kung nawawala na siya? Kinabukasan, dumiretso si Peggy sa tanggapan ng telegrapo. Ipinakita niya ang lahat ng sulat. May pagkakamali po. Tiningnan niyo ng empleyado. Napakunot ang noo. Ma'am, wala rin po kaming malinaw na impormasyon. Ilang araw ang lumipas. May panibagong mensahe na naman. Ngunit sa halip na linawin ang nangyari, mas lalo lamang lumabo ang lahat. Una, missing. Pagkatapos, missing in action. At maya-maya, sinabihan siyang huwag munang mag-alala. Baka pinoproseso lang siya. Baka nasa ospital o baka nawala ng alaala. Lahat ng posibilidad ay kumapit sa isip ni Peggy. At ganun din ang mga magulang ni Billy. Araw-araw silang umaasang may tatawag, may susulat, o may biglang kakatok sa kanilang pintuan. Pero walang dumating. Lumipas ang mga buwan, unti-unting nawawalan ng pag-asang marami. Ngunit hindi si Peggy. Isang gabi, habang hawak niya ang larawan ng asawa, mahina siyang nagsasalita. Billy, kung buhay ka pa hahanapin kita. At kung wala ka na, hahanapin pa rin kita. Hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Mahigit 1 taon na ang lumipas mula nang huli nilang makita ang isa't isa. Habang unti-unti nang tinatanggap ng maraming pamilya ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa digmaan, si Peggy Harris ay nananatiling kumakapit sa pag-asa. Hindi siya naniniwalang basta na lamang mawawala si Billy nang walang paliwanag. Hindi maaari. Hindi ganon ang lalaking pinakasalan niya. Isang gabi, tahimik siyang nakaupo sa kanilang maliit na sala. Nasa harapan niya ang isang kahon. Isa-isang inilabas niya rito ang lahat ng liham ni Billy. Maingat niyang hinaplos ang bawat sobre. Para bang sa bawat papel na yon, nararamdaman pa rin niya ang presensya ng kanyang asawa. Mahina niyang binasa ang isa sa mga sulat. Mahal kong Peggy, kapag natapos ang lahat ng to, uuwi ako sa'yo. Napapikit siya. Dapat nandito ka na. Mahina niyang bulong. Hindi ka pwedeng mawala ng ganito lang. Hindi lamang si Peggy ang nahihirapan. Pati na rin ang mga magulang ni Billy ay halos mawalan na ng pag-asa. Isang araw ay nagkita silang tatlo. Tahimik silang nakaupo sa hapag. Walang gustong magsalita hanggang sa bumuntong hininga ang ama ni Billy. Peggy! Opo, kung sakaling... Hindi na niya naituloy ang sasabihin. Pero alam na ni Peggy ang gusto nitong iparating. Agad siyang umiling. Hindi po, hanggat wala ako nakikitang ebidensya, hindi ako maniniwalang wala na si Billy. Napaluha ang ina ni Billy. Anak, halos 1 taon na. Marahil kailangan na nating tanggapin. Mariing umiling si Peggy. Hindi, buhay man siya o wala. Karapatan naming malaman ng totoo. Pagsapit ng March 1945, halos lahat ng opisyal na maaaring lapitan ni Peggy, iisa lamang ang sinasabi. Wala pa rin po kaming bagong impormasyon. Wala pa rin kumpirmasyon. Wala pa rin ulat. Parang paulit-ulit na lamang ang parehong sagot. At habang lumilipas ang panahon, mas lalo lamang lumalabo ang katotohanan. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo lamang tumibay ang kanyang determinasyon. Kung walang gagalaw, ako ang kikilos. Isa sa mga una niyang nilapitan ay ang International Red Cross. Umaasa siyang baka mayroon silang tala tungkol sa kinaroroonan ni Billy. Matagal siyang naghintay bago may sumagot sa kanyang liham. At nang dumating ang kasagutan, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Wala po kaming sapat na dahilan upang magsagawa ng malawakang paghahanap. Baka po kasi nakauwi na rin siya bago pa namin matapos ang investigasyon. Hindi makapaniwala si Peggy. Ano? Mahina niyang sambit. Yun na bang sagot ninyo? Agad siyang tumawag. Ma'am, naiintindihan po namin ang inyong sitwasyon pero hindi na niya napigilan ang sarili. Paano niyo nasasabing baka makauwi siya? Hindi nga ninyo alam kung nasaan siya. Sandaling natahimik ang nasa kabilang linya. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. Pasensya na po, hanggang doon lang po ang maaari naming gawin. Pagkababa ng telepono, napaiyak si Peggy. Hindi dahil nawalan siya ng pag-asa, kundi dahil pakiramdam niya parang wala nang gustong tumulong.
Pero hindi rin nagtapos ang kanyang laban. Nagpa siyang lumapit sa isang taong may kapangyarihang makialam sa usapin. Sumulat siya sa kongresista ng Texas na si Ed Gossett. Isinalaysay niya ang buong pangyayari. Mula sa pagkawala ni Billy hanggang sa magkakasalungat na ulat ng militar. At ilang linggo ang lumipas, may dumating na sagot. Ipinaalam ng opisina ng kongresista na magsasagawa sila ng sariling follow-up sa army. Kahit paano ay nagkaroon muli ng pag-asa si Peggy. Salamat, mahina niyang bulong. Kahit isa lang, may naniwala rin sa akin. Makalipas ang ilang buwan ay may panibagong impormasyon na dumating. Ngunit sa halip na malinaw ay mas lalo lamang siyang nalito. May isang ulat na nagsasabing missing in action. Ngunit may isa pang dokumento na nagsasabing patay na raw si Billy. Napahawak si Peggy sa ulo. Hindi maaring pareho silang tama. Bakit magkaibang sinasabi ng sarili niyong mga record? Walang makasagot. At habang tumatagal, mas lalo niyang napapansin na tila wala talagang nakakaalam sa totoong nangyari. Lumipas ang mga taon, unti-unting natapos ang digmaan. Marami ng sundalo ang nakauwi. Marami ring pamilya ang nagluksa. Ang iba ay muling nag-asawa. Ang iba ay nagsimulang bumuo ng bagong buhay. Ngunit si Peggy, hindi. Hindi siya naghanap ng ibang lalaki. Hindi niya inalis ang pangalan ni Billy sa kanyang puso. Maraming beses siyang tinanong, Peggy, bata ka pa. Pwede ka pang magsimula ulit. Ngumingiti lang siya. May asawa na ako. Pero matagal na siyang nawawala. Tama. At hanggat hindi ko nalalaman ng buong katotohanan, asawa ko pa rin siya. Lumipas ang 10 taon. Naging 20, pagkatapos ay 30, 40, 50, 60 taon. Sa bawat paglipas ng dekada, akala ng marami ay tumigil na rin si Peggy sa paghahanap. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, patuloy pa rin siyang nagsusulat. Patuloy pa rin siyang nagtatanong. Patuloy pa rin siyang naghahanap ng kahit isang tao na maaaring nakakakilala kay Billy. Para sa kanya, hindi mahalaga kung gaano katagal. Ang mahalaga, malaman niya ang katotohanan. Pagsapit ng taong 2005, mahigit 60 taon na ang lumipas mula nang mawala si Billy. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin nakapagbibigay ng malinaw na kasagutan. May mga tao na nagsasabing, kalimutan mo na, matanda ka na, wala nang saysay ang paghahanap. Ngunit isang gabi, habang nakatingin si Peggy sa lumang litrato nilang mag-asawa, mahina siyang nagsalita. Billy, hindi ako napagod. Hindi rin ako nagsawang maghintay. At kung kailangan kong maghintay hanggang sa huling hininga ko, gagawin ko. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng mundo, may isang tao ring matagal nang naghahanap sa pangalan ni Billy Harris. At ang taong yon, ang sa wakas ay magbubukas ng lihim na 70 taon ang nakabaon sa kasaysayan. Halos 70 taon na ang lumipas. Marami nang nagbago sa mundo. Nagpalit na ng mga pangulo, natapos ng digmaan, nagkaroon na ng makabagong teknolohiya. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman nagbago. Ang pagmamahal ni Peggy Harris sa kanyang asawa. Sa edad na halos 70, dala-dala pa rin niya ang mga lumang larawan, mga liham at ang pag-asang balang araw ay malalaman din niya ang buong katotohanan. Hindi na niya inaasahang buhay pa si Billy. Ang tanging hiling na lamang niya ay malaman kung ano talaga ang nangyari sa lalaking pinakasalan niya ng 6 na linggo lamang nila itong nakasama. Samantala, ang pinsan ni Billy na si Alton Harvey, ang isa pang taong hindi rin mapakali. Lumaki siyang naririnig ang kwento tungkol sa misteryosong pagkawala ng kanyang pinsan. Sa tuwing may pagtitipo ng pamilya, palaging nababanggit ang pangalan ni Billy. Sayang talaga si Billy. Wala pa rin ba talagang balita? Hindi pa rin alam kung saan siya nailibing. Habang tumatanda si Harvey, lalo rin siyang kinain ng kuryosidad. Napakarami ng records ang na-digitize. Baka ngayon may makita na tayo. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, nauupo siya sa harap ng computer. Binubuksan ng iba't ibang military archives. Isa-isang sinusuri ang mga lumang dokumento. Napakaraming beses niyang nabigo. Ngunit hindi siya tumigil. Hanggang sa isang gabi, may napansin siyang kakaiba. Lumapit siya sa monitor. May isang tala na hindi pa niya kailanman nakita.
At higit na ikinagulat niya, may nakarehistrong pangalan ng isang babae mula sa France na ilang buwan pa lamang ang nakalipas ay nagtanong din tungkol kay Billy Harris. Napakunot ang kanyang noo. France? Bakit may isang French na interesado kay Billy? Hindi naman sila magkakilala. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya, ito na ang matagal na niyang hinahanap. Agad niyang sinubukang alamin kung sino ang babaeng yon. Lumabas ang pangalan, Valerie Quesnel. Hindi siya kamag-anak, hindi rin dating kasamahan ni Billy. Lalong wala siyang koneksyon sa Amerika. Kaya bakit? Paulit-ulit na tanong ni Harvey sa sarili. Ano ang dahilan ng isang babaeng Pranses upang hanapin ang record ng isang Amerikanong piloto makalipas ang halos 70 taon? Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan siya kay Valerie. Ilang araw ang lumipas bago ito sumagot. Sa unang pag-uusap nila, agad na tinanong ni Harvey. Ma'am, pwede ko bang malaman kung bakit ninyo hinahanap ang pinsan ko na si Billy Harris? Sandaling natahimik ang babae. Pagkatapos ay mahina itong nagsalita. Dahil isa siyang bayani sa aming bayan, natigilan si Harvey. Bayani? Oo, mahigit 60 taon na namin siyang pinararangalan. Parang huminto ang mundo. Hindi makapaniwala si Harvey sa kanyang narinig. Pero kung bayani siya, bakit walang nakakaalam sa pamilya namin? Doon na nagsimulang mabuo ang mga nawawalang piraso ng palaisipan. Ayon sa mga record, matapos maitalaga si Billy sa United Kingdom, araw-araw siyang lumilipad sakay ng kanyang P-51 Mustang patungong iba't ibang bahagi ng Europa upang magsagawa ng mga mapanganib na misyon laban sa puwersa ng Germany. Hindi naging madali ang bawat lipad. Bawat pag-alis niya may posibilidad na hindi na siya makabalik. Ngunit sa kabila nito, hindi siya kailanman umatras. Dahil sa kanyang katapangan at husay bilang piloto, ginawaran siya ng Distinguished Flying Cross. Hindi lamang yon, 2 beses din siyang tumanggap ng Air Medal dahil sa kanyang matagumpay at mapanganib na mga misyon. Tahimik na napaupo si Harvey. Peggy, mahina niyang bulong. Hindi mo alam kung gaano naging dakilang sundalo ang asawa mo. At pagkatapos, lumabas ang pinakamasakit na bahagi ng record. Noong July 1944, matapos makompleto ni Billy ang humigit kumulang 100 combat missions, pinayagan na siyang umuwi sa Amerika. Halos mapatalon siya sa tuwa. Agad siyang sumulat kay Peggy. Mahal kong Peggy, sa wakas makakauwi na ako. Konting tiis na lang, mayayakap na rin kita. Habang binabasa ni Harvey ang lumang liham, hindi niya napigilang mapaluha. Halos maramdaman niya ang pananabik ni Billy. Marahil sa isip nito, ilang araw na lamang, makikita na niyang muli ang kanyang asawa. Makakabawi na siya sa 6 na linggong pagsasama na naagaw ng digmaan. Makakapagsimula na sila ng pamilyang matagal nilang pinapangarap. Ngunit may nangyari na hindi inaasahan. Sa mismong araw ng kanyang nakatakdang pag-uwi, ipinaalam ng army na hindi muna siya makakasakay sa barkong pauwi. Puno na ito, ang lahat ng bakanting pwesto ay ibinigay sa mga sugatan at mas nangangailangang sundalo. Tahimik na yumuko si Billy. Hindi siya nagreklamo. Naunawaan niyang mas kailangan ng mga sugatan ang agarang pag-uwi. Ngunit ang ibig sabihin nun, kailangan niyang maghintay ng panibagong barko at aabutin pa yon ng ilang linggo. Sa halip na umuwi, kinailangan niyang bumalik muna sa serbisyo. Hindi niya alam na ang simpleng desisyon na yon ang tuluyang magbabago sa kanyang kapalaran. Kung nakasakay lang sana siya, marahil ay nakauwi siya ng buhay. Marahil ay nayakap niyang muli ang kanyang asawang si Peggy. Marahil ay nagkaroon sila ng mga anak. At marahil, hindi na sana umabot ng 70 taon ang paghihintay ng babaeng buong buhay na nagmahal sa kanya. Ngunit iba ang isinulat ng tadhana. Habang hinihintay ang susunod na barkong mag-uuwi sa kanya, nagpatuloy muna si Billy sa kanyang tungkulin bilang piloto. 1 pa, 2 pa, 3 pa. Sunod-sunod na misyon ang kanyang isinagawa. Hindi siya kailanman tumanggi, hindi siya kailanman nagreklamo. Para sa kanya, kung may kakayahan pa siyang maglingkod ay gagawin niya yon. Isang araw ng July 1994, muli siyang lumipad sakay ng kanyang P-51 Mustang. Isa na naman yung ordinaryong combat mission.
Ngunit habang papalapit siya sa hilagang bahagi ng France, biglang umilingaw-ngaw ang putok ng mga anti-aircraft gun. Yumanig ang kanyang eroplano. Sunod-sunod na bala ang tumama rito. Tumunog ang alarm sa loob ng cockpit. Nagsimulang umusok ang makina. May tama tayo. Mahigpit na hinawakan ni Billy ang manibela. Pinilit niyang kontrolin ang bumabagsak na eroplano. Ngunit habang pababa siya, may napansin siya. Sa ibaba ay may isang maliit na bayan. Mga bahay, mga magsasaka, mga batang naglalaro, mga pamilyang walang kamalay-malay sa nangyayari sa himpapawid. Sandali siyang napapikit. Dalawa lang ang pagpipilian niya. Kung tatalon siya gamit ang parachute, maililigtas ang sarili niyang buhay. Ngunit ang eroplano, posibleng bumagsak mismo sa gitna ng bayan. At daan-daang inosenteng sibilyan ang maaaring mamatay. Pero kung mananatili siya sa loob ng eroplano, may pagkakataon pa siyang mailihis ito palayo sa mga tao. Kapalit ang sarili niyang buhay. Sa loob ng ilang segundo, ginawa ni Billy ang pinakamahirap na desisyon ng kanyang buong buhay. Mahigpit niyang hinawakan ang control stick. Hindi. Mahina niyang sambit. Hindi ko kayo idadamay. Sa halip na tumalon, inilihis niya ang direksyon ng bumabagsak na eroplano. Palayo sa mga bahay, palayo sa mga tao, palayo sa mga batang naglalaro. Hanggang sa bumagsak ito sa isang masukal na kagubatan. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. At doon natapos ang buhay ni Lieutenant Billy Harris. Hindi na siya nakauwi. Hindi na niya nayakap muli ang kanyang asawa. Hindi na niya natupad ang pangarap nilang bumuo ng pamilya. Ngunit dahil sa kanyang sakripisyo, isang buong bayan ang nanatiling buhay. Isa sa mga batang nailigtas ng desisyong yon ay ang isang batang Pranses. Ang kanyang pangalan ay Valerie Quesnel. Habang lumalaki siya, paulit-ulit niyang naririnig ang kwento tungkol sa Amerikanong piloto na isinakripisyo ang sariling buhay upang hindi bumagsak ang eroplano sa kanilang bayan. Hindi nila alam ang kanyang buong pagkatao. Hindi nila alam kung sino siya. Ang alam lang nila, isa siyang tunay na bayani. Taon-taon, pinararangalan nila ang kanyang alaala. Nilalagyan ng mga bulaklak ang kanyang puntod. Ikinikwento sa mga kabataan ang kanyang kabayanihan. At sa loob ng napakaraming taon, inakala pa nga ng mga taga roon na isa siyang French-Canadian dahil wala silang sapat na impormasyon tungkol sa kanya. Hindi mahalaga sa kanila kung ano ang kanyang nationality. Ang mahalaga, may isang binatang piloto na piniling mamatay upang mabuhay sila. Samantala, sa Amerika, patuloy namang naghihintay si Peggy. Hindi niya alam na matagal nang nakahimlay ang kanyang asawa sa Normandy American Cemetery sa France. Hindi niya alam na ang lalaking 70 taon niyang hinanap ay araw-araw na palang dinadalaw ng mga taong iniligtas nito. Hanggang sa tuluyang mabuo ang lahat ng nawawalang piraso ng kwento sa tulong ni Alton Harvey. Nang malaman ni Peggy ang buong katotohanan, hindi siya nagsisigaw, hindi rin siya nagalit. Tahimik lang siyang napaluha. Sa wakas, natapos ang halos 70 taon, natagpuan na rin niya ang kanyang asawa. Hindi nagtagal, lumipad si Peggy patungong France. Bagamat matanda na siya, isa lang ang nasa isip niya. Kailangan ko siyang makita. Pagdating niya sa Normandy American Cemetery and Memorial, dahan-dahan siyang naglakad sa pagitan ng napakaraming puting krus. Hanggang sa huminto siya sa isang puntod. Naroon ang pangalan, Lieutenant Billy Harris. Parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang unang liham, ang unang pagkikita, ang simpleng kasal, ang lumang singsing, ang pangakong uuwi siya, at ang huling yakap nila. Lumuhod si Peggy. Marahan niyang hinaplos ang pangalan ng kanyang asawa. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan ay mahina siyang nagsalita. Billy, natagpuan din kita. Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ako tumigil sa paghahanap at hindi rin ako tumigil sa pagmamahal sa'yo. Mula noon, palagi nang dinadalaw ni Peggy ang puntod ni Billy sa tuwing may pagkakataon. Marami ang nagtatanong sa kanya. Nakahanap ka na ba ng closure? Ngumingiti lang siya. Pagkatapos ay sinasabi ang mga salitang tumatak sa puso ng napakaraming tao. Ang mga taong nagsasabing move on o closure ay marahil hindi pa nakaranas ng ganitong uri ng pagmamahal.
Si Billy ang asawa ko sa buong buhay niya. At pinili kong maging asawa niya sa buong buhay ko rin. Hindi na siya muling nag-asawa. Hindi dahil wala nang ibang dumating, kundi dahil para sa kanya, natapos man ang maaga ang pagsasama nila, hindi natapos ang pagmamahal niya. At marahil hindi na yon matatapos kailanman. Ang puntod na Billy ay nananatiling isa sa mga pinakabinibisita at pinakamaraming bulaklak sa buong Normandy. Hindi lamang dahil isa siyang sundalo, kundi dahil isa siyang lalaking piniling isakripisyo ang sariling buhay para sa mga taong hindi niya kilala. At sa kabilang panig ng mundo, may isang babaeng 70 taon na naghintay, hanggang sa muli niyang makita ang lalaking minsang nangakong babalik. Hindi nga siya nakauwi ng buhay, ngunit sa wakas, nakauwi rin siya sa puso ng babaeng hindi kailanman tumigil sa pagmamahal sa kanya. Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagtatapos sa masayang pagsasama. Minsan, sinusukat ang tunay na pagmamahal, hindi sa haba ng panahon na magkasama kayo, kundi sa katapatan at paninindigan sa pangakong binitiwan ninyo sa isa't isa. Ipinakita ni na Peggy at Billy Hardis na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat ng distansya, ng panahon, o kahit ng kamatayan. At ipinakita rin ni Billy na ang pagiging bayani ay hindi lamang tungkol sa katapangan sa digmaan, kundi sa pagpiling iligtas ang buhay ng iba, kahit kapalit nito ang sarili niyang buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga taong maaaring mawala sa ating paningin, ngunit hindi kailanman mawawala sa ating puso. At kung tunay ang pagmamahal, mananatili itong buhay kahit lumipas pa ang maraming dekada. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.